ikukuha kayo ng utang sa ibang lending. Kaya nilang gawin. Bakit? Kasi nga ho, sa isang kumpanya, isang kumpanya, kung hindi sila 3, 4, 5, 6, 7, dami nila ron. O, talaga isi-share lang nila na isi-share. May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Ray. I-share ko din po, min-message ng Ola sa akin. Kung ayaw mong magbayad, sige. Total, di ka na makontak o makausap pa. Pues gagawa kami ng paraan para ikaw mismo ang lumapit sa amin. Kung kailangan mong mapahiya o ilubog sa utang sa ibang online apps, gamit details mo. Dito gagawin namin kahit mapahiya ka pa sa mga kakilala mo. Dadamay namin sila." Alright. Maraming salamat po sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Una po sa lahat, maraming salamat po, no, sa inyong pagtangkilik, no, sa aking mga social media account, lalo po dito sa YouTube. So, nakaka 11K na po tayo, no? Maraming salamat po. Ako po natutuwa, no? Actually, nung sinimulan ko po itong aking journey, no, sa paggagawa po ng content is sa pagluluto ko siya sinimulan, no, nung during pandemic, no? Kasi wala nga akong magawa, walang trabaho, walang pasok. So, tapos yun, nagkaroon ulit ng trabaho, no? And nakita ko na medyo umaabuso itong mga Ola, kaya sabi ko babalik ako sa paggagawa ng content. Actually, hindi ko naman ho siya talaga inaasahan na puputok, no? Kumaga, hindi naman ho ganun kaano. Sabi ko nga, baka lampas lang ako ng 1,000, masaya na ako. Pero ngayon, lubos ho ako talagang natutuwa at nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik po sa aking mga ginagawang videos. And I hope po, no, meron ho kayo napupulot na aral at may natututunan po kayo, no? Kasi yun lang naman din po ang aking adhikain, no, nung bumalik po ako sa paggagawa po ng content. Kasi nga ho, napapansin ko sumusobra na itong mga abusadong online lending apps na to, kaya kailangan ko akong gumawa ng hakbang, no, on my own way kung paano ako makakatulong, no, sa ating mga kababayan na naabuso po ng mga online lending apps. Kagaya po nito, itong pinadala pong katanungan sa akin, no, sasagutin po natin siya. Okay. Sabi niyo po, i-share niyo, no. Maraming salamat po sa inyong pag-share, no. Ang sabi ho sa inyo ng Ola, sige na, wag ka na raw magbayad, no. Pero kasi hindi ka nga daw makontak at makausap. Okay, dun muna tayo. Okay. Sa tingin ko, ang may problema dito, walang iba kundi, diba, kayong mga abusadong online lending apps. Diba? Kasi, kung hindi nyo naman binabarag, kung tinatawagan nyo ng maayos, mini-message nyo ng maayos, makikipag-coordinate sa inyo yan, makikipag-usap sa inyo yan. No? Kasi nagbabasa ako ng comments, no, sa mga social media accounts ko, no. Karamihan sa kanila, no, nakikipag sa inyo, kumbaga lumalapit, nagre-reach out sa inyo, no, para nakikiusap, baka po pwedeng next week, next month, or po pwede bang gawing hulugan, no. Kayo tong ayaw. Diba? Pagka ganun ang ginawa, binabarag nyo na. Kung ano-ano na sinasabi nyo, sinasabihan yung balasuba, sinasabihan yung magnanakaw. Paano magnanakaw? Sige nga. Nag-apply sa inyo, binigyan nyo pinautang nyo. Paano ninakaw? Sige nga. Hindi pa lang nakakahulog, mga bugok. Mga paratang nyo sa tao di ba? Hindi tama yun. Walang karapatang sabihin magnanakaw. Wala naman ninanakaw na pera sa inyo. Kayo tong nag-disburse ng pera. Kayo tong hindi gumawa ng due diligence nyo. Hindi nyo chinek maigi. Diba? Wala kayo kasing credit investigation wala kayong verification. Na kayo ng kamuti, tapos babanatan nyo ng magnanakaw. Bugok. Diba? Kung kayo inaayos nyo yung pakikipag-usap, pakausapin nyo lang ng maayos. Mag-message kayo ng maayos. Makakasingil kayo. Diba?
Mariusip, baguhin nyo na yung mga taktika nyo, hindi uubra yan. No? Sasabihin ko sa inyo, unti-unti kayo mauupos. At akala nyo, ganun kahaba ang, ang PC ng mga boss nyo? O pwede ba yun, labas lang sila ng labas ng pera, walang pumapasok? Ay, sira ulo nyo. Sasara kayo pagka ganyan. O, tuloy ho natin. O, dahil nga daw hindi kayo makontak tsaka makausap, gagawa daw ho sila ng paraan na kayo mismo, para kayo mismo ang lumapit sa kanila, no? Anak ng kamote, ayos to Kung kailangan daw na mapahiya o ilubog kayo, no, sa ibang mga online apps, gagawin daw ho nila gamit yung detalye ninyo. Okay. Pagka ho ginawa nila yan, may kaso ho sila sa National Privacy Commission. Okay, hindi ho nila po pwedeng gawin yun na ilabas yung inyong mga detalye, no, sa ibang mga sa ibang mga kumpanya o sa iba, kahit sa ibang tao po Hindi nila po pwedeng gawin yun. No? Gagawin kayo ng panibagong utang gamit yung yung mga dokumentong ipinasa nyo tsaka yung detalye nyo. Bawal ho yan. Data Privacy Act po yan. Oh, nakasaad yan sa Data Privacy Act natin. Oh, bawal yun. Privacy breach yan O pwede nyo silang i-complain diyan. Oh, si NPC mismo ang niyan. Ang mag-aasikaso niyan para sa inyo. Sila ang tatawag. Oh, pagka kayo nag-file ng complaint sa National Privacy Commission, sila patatawag yung mga bugok na yan. Pag napatunayan na ginawa nila yon, ay sus Mariusip, sigurado masasara din yung mga bugok na yan, no? Kasi tignan niyo mga pananakot nila Oh. Ikukuha kayo ng utang sa ibang lending. Kaya nilang gawin. Bakit? Kasi nga sa isang kumpanya, isang kumpanya, kung hindi sila 3, 4, 5, 6, 7, dami nila ron. O, isi-share lang nila na isi-share. Diba? Hindi ho ba kayo nagtataka? Ito, tingnan nyo Hindi ho ba kayo nagtataka? Pagka dumating ang due date ninyo at hindi nyo kayang magbayad, may masasabihin pa, sige mangutang kayo sa ibang ola. Ito bibigay pa, magsasuggest pa. O, paano kasi magkakasama sila sa isang kumpanya? O, isang kumpanya lang yan pero marami silang ola. Ganyan kabugok yung mga yan. O, di ba? Talagang ibabaong kayo. O, kayo naman syempre, dahil nga first time nyo nakahiram dyan sa mga bugok na yan, kasi nga hindi naman na-explain sa inyo. Kasi kung na-explain yan, hindi nyo kukunin yan. Pupusta ako sa inyo. Kahit hindi ako nagsusugal. Hindi nyo tatanggapin yan pag in-explain sa inyo. Kaya sila, hindi ini-explain. Which is paglabag naman yun doon sa Truth in Lending Act natin. Kasi importante yung batas na yun. Kailangan naiintindihan ng isang mangungutang kung ano yung pinasok niyang obligasyon. Di ba? Dalawa na kagad yung nilabag nila na yun. Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi ganun kahirap ang magpautang Diba? Basta nasusunod lang kung ano man yung isdilatag na batas or mga memorandums ng ating mga sangay ng gobyerno. Di ba? Hindi naman po pwedeng wala kang susundin Kailangan may gabay Di ba? Parang magulang lang yan, di ba? Pagka ikaw nagkaroon ka ng anak, dapat di ba may mga batas ka rin na ipinaiiral para ma-guide mo yung anak mo sa paglaki nila. Ganun lang din sa pagpapautang sa lahat ng bagay. Dapat meron kayong guide, meron kayong sinusunod. Hindi po pwedeng wala Di ba? Ang mahirap po kasi dito sa atin sa Pilipinas, may mga batas. Kaya lang kung hindi napapatupad, hindi sinusunod. Ito lang naman kasi ang sa akin. Okay? Kasi napakarami nating batas. Nandiyan naman si SEC na magpapatupad po niyan na lahat ng lending, financing at bangko kailangan kasapi muna or maging miyembro ng CIC bago makapagpautang. I don't think na darating po tayo sa ganitong punto na maraming naaabuso. Okay. Bukod po doon, I think siguro it's about time na bago mairehistro
no, o mabigyan ng lisensya itong mga lending financing na to, no, lalo na yung mga OLA na yan, is magkaroon muna ng ocular. No, wag ho papayag na magkakaroon kaagad ng lisensya, no, ang isang lending or financing kung hindi pa siya nabibisita o hindi pwedeng mag-operate kung wala siya munang kung hindi pa siya nabibisita, kasi importante ho na mapatunayan nyo muna, no, mapatunayan muna na itong kumpanya na to, iyan talaga sa opisina na yan, no, mag-ooperate, hindi nag-ooperate, mag-ooperate, no, kasi ho dapat yan may mga requirement na sinusunod muna. Kumbaga dapat kung magpapautang ka, kasi dapat mayroon ka man lang opisina. Kumbaga may requirement sila na ganitong kalaki dapat ang opisina. Kung ikaw mayroon kang sariling mga maniningil, o dapat ito ang mga seating arrangement. Parang ganun ho. Sa call center ho kasi may ganun eh. No, ang call center ho, hindi kayo po pwedeng yung dikit-dikit. No, meron silang sinusunod na standard doon. Okay, dapat ho sana sa lending tsaka sa financing ganun din. Ano po, mabisita muna yan nung sangay ng gobyerno na yan, no, bago mabigyan ng lisensya, no, para makapag-operate. No, hindi lang ho basta ito yung papeles, kompleto, nakapagbayad ng fee, pwede na. Hindi ho dapat ganun sana. Kasi kaya ho, yan ho yung naging butas nitong mga online lending apps na to no, na pwede palang ganun. No, hindi naman pala nila chinecheck kahit pala di umano nasa ibang bansa sila, pwede sila mag-operate. O di po ba? O di kaya nasa bahay sila, pwede sila mag-operate. No, magre-renta lang sila ng maliit na space, no, doon lang ipapangalan yung address, or yung iba nga virtual pa. Sabi nung iba di umano daw yung virtual address lang ang ginagamit. Di ba? Paano nyo i-raid yun? O di ba? Kasi ang pagpapautang po is regulated. So dapat yan chine-check maigi bago makakapagpa-operate. Kumbaga, alam mo kung saan mo pupuntahan. Di ba? Alam mo na meron talagang physical na na opisina. Di ba? Meron talagang mga empleyado. Ganun ho sana dapat, no? Ako, ito ho, opinion ko lang, no? Kung nakikinig ho yung ating mga taga-gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang, well, yun ho ang aking suggestion, no? Pero siyempre hindi ko naman ho alam kung ano nangyayari diyan sa looban, no? So yung sa akin lang, yun lang ho yung naisip ko na po pwedeng gawin, no, para humatigil yung mga ganitong mga kagaguhan nitong mga abusadong online lending apps na to. Kasi ho nakitaan ho ng butas na papadala lang sila ng dokumento, pag nakompleto nila, ayan na, pwede na silang meron na silang license to operate. Ayan na. Kahit wala naman ho sila physically dito sa Pilipinas. Kasi di umano daw ho nasa ibang bansa. Tapos yung iba daw di umano nasa bahay lang, work from home. Di umano pa yung iba tawag dito, virtual address lang po. Nagbabayad lang Di ba? So ngayon pag may mga naabuso na, no, hindi na nasunod dun sa mga batas na nakalatag po, no, para po dun sa na nakakasakop sa pagpapautang, ayan na, hindi na ho sila hindi na maserva ng kanilang kung ano man yung nilabag po nila. Di po ba? Ako yun lang ho yung nakikita ko na po pwedeng gawin po or maging adjustment para ho kumbaga ma-mitigate yung mga ganitong klase ng mga senaryo, kasi marami na ho kasing naabuso talaga. Marami na hong nagkaroon ho ng ng sakit sa kanilang isipan, depression, anxiety. Talagang tumaso, no? Talagang pagkahunan tumaso talaga siya, no? Napakahirap pa naman hong sakit niyan. No, kagaya ho nitong itong OLA na to, no, na sinasabi gagawang kayo ng utang sa ibang di ba? Wait, nakita niyo ho 'yun, di ba? Tama ba na gawin nila na igawa ka ng utang sa iba samantalang hindi ka naman nangungutang? Sa kanila ka lang nangutang, tapos book ka din kasi nga nandun yung dokumento nyo, nandun yung details nyo,
at meron silang mga kasama, di kuutang ka pa din, di ba? Tapos, ang masakit doon, ipapahiya ka pa doon sa mga nakuha nila o nanakaw nila na mga contact details. Which is supposed to be, wala naman kinalaman yun. Di ba? Sakop pa rin yun ng Data Privacy Act natin. Di po ba? Sana lang maggawa ng solusyon. Kasi sa tingin ko, yun lang ang solusyon. No, yung magkaroon muna ng ocular, ma-check muna na nandoon, no, para bago talaga sila makapag-operate, alam natin na nandoon. Para kung dumating man ang panahon na sila ay lumabag sa batas na nakakasakop po sa pagpapautang, meron tayong pupuntahan o may pupuntahan po ang ating gobyerno o yung ating mga sangay ng gobyerno nga na nakakasakop doon. Kasi ang hirap po sa ngayon, ang dami may mga nare-revoke o totoo yan. Kaya lang hanggang ngayon patuloy silang nakakapagpautang eh. 'Di ba? Nasa Play Store pa, nasa kung ano-anong store na yan, 'di ba? Which is supposed to be dapat yung regulated din. Hindi sila dapat nawawala sila doon sa mga Play Store, App Store o kung ano pang store na yan. No, hindi na sila dapat ng apps diyan. Kasi ang dami dami talagang naaabuso, no? Ako concern lang, no? Kung sino man yung nakakapanood dito na na taga-gobyerno, no? Sana yung suggestion ko is, kumbaga, maging daan po na para mabago yung Pero ito suggestion lang, kayo pa rin naman po ang masusunod. No? Wala akong karapatan na kayo idiktahan. No? Kasi, expertise niyo yan. No? Ako, sa totoo lang, maniningil ako. Pero sa tingin ko sa tagal nung paggawa ko ng video, 1 year na akong gumagawa ng video, no? At sa dami na nabasa kong comments, no? Yan yung sa tingin ko yung magiging pinaka-effective way para matapos yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kaya sa muli po, yun lang.